Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sinimulang sugurin ng Lunes ng madaling araw ng mga pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Special Action Force, Police Regional Office 11 at mga pulis mula sa karating na rehiyon sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Ito'y para maghain ng warrant of arrest laban sa pastor at iba pang mga kapwa nito akusado sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Pinayagan ng legal counsel ni Kibuloy at ng mga otoridad na papasukin ang 4 na team na binubuo ng 6 na tauhan upang suriin ang lugar. Iniulat ng mga otoridad na naging mahirap ang pagsisilbi ng warrant dahil sa pagdagsa ng mga taga-suporta ni Kibuloy na naghihintay sa labas ng compound. Nahaharap si Kibuloy sa mga kaso sa ilalim ng Section 5 ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at sa ilalim ng Section 10 ng parehong act. Inisyal na inihain ang mga kaso sa Davao subalit pinayagan ito ng Supreme Court na mailipat sa isang korte sa Quezon City upang maiwasan ang miscarriage ng hustisya. Nahaharap din si Kibuloy sa non-bailable qualified human trafficking charge sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act No. 9208 na inamyendahan sa Pasig Court. Itinanggi niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Naging mahirap ang nangyaring pagpasok ng mga pulis sa KOJC sa buhanging Davao City. Ito'y dahil na din sa mga nakabantay ng mga taga-suporta at miyembro ng KOJC. Napagbuntunan pa ng galit ng mga taga-suporta ni Kibuloy ang mga pulis pati na ang ilang miyembro ng media. Isa sa mga ito ang gumamit pa ng megaphone para maipagtanggol si Kibuloy sa kinaharap na issue. Kapwa itinatanggi ni Kibuloy at ng mga taga-suporta ang alegasyon ng sexual abuse at trafficking sa pagsasabing ginawa lang ito ng mga dating miyembro na may galit sa grupo. Sinamahan pa ng isa sa mga legal counsel ni Kibuloy ang ilang mga miyembro ng pulis upang makita ang mga kwarto at opisina sa loob ng KOJC compound, maging ang hangar kung saan makikita ang isang chopper at private plane. Noong dakong alas 8 ng umaga ay nag-alis na din ang mga pulis at bigo silang makita si Pastor Kibuloy sa naturang compound. Pinuntahan din ng mga pulis ang Prayer Mountain at Glory Mountain sa barangay Tamayum kung saan sinira ang bahagi ng bakuran para makapasok. May ilan ding mga individual ang pinusasan dahil sa tila pangaamok sa mga pulis. Maaari umanong natunugan na ang gagawing operasyon bago pa man ito isinagawa. As much as ginagawa naman natin na magiging smooth yung operation, pero hindi naman po kasi natin kontrolado lahat ng mga information and knowledge, di natin alam. Pero ang aim natin is magiging peaceful yung pag-serve natin ng warrant of arrest. Sana po ay sumuko na po sila at I think yung courts po ay yun po yung proper venue para sagutin po itong mga reklamong isinampa po sa kanila. Inasak ng mga otoridad ang mga bakod at gate ng compound nang tangkaing pigilin ang mga ito ng mga miyembro ng sekta. Makikita na may ilang ding pinusasan ng mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy pero hindi pa malinaw kung ano ang naging violation ng mga ito. Si Pastor Kibuloy ay naharap sa kasong sexual abuse at trafficking cases sa mga korte sa Davao City at Pasig City pero ang kaso niya sa Davao City ay nilipat sa Quezon City. Sumugod sa compound ng KOJC ang mga pulis na may dalang search at warrant of arrest ayon sa isang source sa Davao PNP. Sa pagsugod ng mga pulis, hinarang sila sa gate ng supporters ni Kibuloy. May mga hawak itong cellphone at kinukunan isa-isa ng video at larawan ng mga pulis na naka-full battle gear. Ang isang supporter ay may hawak na megaphone, ipinagsisigawang inostente ang kanilang leader sa mga inaakusa laban dito. Hindi nila totoo ang aligasyong sexual abuse at trafficking. Gawa-gawa lang daw ito ng kanilang mga miyembro na nagkaroon ng galit sa kanilang leader na kung ituring nila ay Diyos. Itinanggi rin nila ang aligasyong rape, sinabing ang kanyang mga babae ay nag-aaway-away lang para maging asawa niya.
Ipinangalandakan na rin ito ni Kibuloy sa kanyang video message sa SMNI o Sunshine Media Network International na pag-aari niya noon. Nagawang makapasok ng mga pulis na may backup na helicopter sa compound pero walang natagpo ang Kibuloy sa loob. Si Kibuloy, naging spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay hindi na nakita sa publiko simula nang ma-issuehan ng arrest warrants ng mga korte. Huli siyang nakita kasama sina Duterte sa isang restaurant sa Davao City. Mahirap hulihin si Pastor Apollo Kibuloy malamang dahil na rin sa mga taong pumuprotekta sa kanya. Ang mga tao na ito ay hindi basta-basta dahil karamihan sa kanila ay malalaking mga personalidad sa iba't ibang larangan. Tulad na lamang ni actor turned politician Senador Robin Padilla. Noong nakaraang Marso ay nangalap ng pirma si Padilla sa mga kapwa nito senador upang harangin ang planong ipaaresto si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy na itinuturing niyang bayani. Ayon kay Padilla, hindi nararapat na gipitin si Kibuloy na itinuturing niyang bayani na nakipaglaban umano sa mga rebelding New People's Army o NPA. Nang tanungin kung paano nakipaglaban si Kibuloy sa NPA, sinabi ni Padilla na ipinagamit ng leader ng KOJC ang TV channel nito para mailabas ang mga ginawa ng gobyerno laban sa mga komunistang rebelde. Nang tanungin kung nakatanggap siya ng tulong mula kay Kibuloy nang tumakbo siyang senador at nanalo noong 2022 elections, sinabi ng aktor turned politician na binigyan siya ng libreng airtime sa TV channel nito. Ipinagamit din sa kanya ang helicopter ni Kibuloy pero wala man siyang tinanggap na kontribusyon sa kampanya. Nagpresenta naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na maging security guard ni Pastor Apollo Kibuloy sakaling magdesisyon ito na humarap sa investigasyon ng Senado. Tiniyak ni De La Rosa, dating chief ng Philippine National Police bago maging senador, na haharangin niya lahat ng nagbabanta sa buhay ni Kibuloy. Ayon pa kay De La Rosa, walang pwedeng bumaril at pumatay kay Kibuloy sa loob ng Senado. Sinabi rin ni De La Rosa na magiging insulto sa Senado kung hindi mapapangalagaan ang seguridad ni Kibuloy. Mismong sa Senate President noon na si Juan Miguel Zubiri ay tiniyak na magiging ligtas si Kibuloy habang nasa loob ng Senado. Tiniyak din ni Zubiri na igagalang nila ang karapatan ni Kibuloy bilang isang resource person. Isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ilang senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte ang gumawa ng hakbang para wag ma-issuehan ng arrest warrant ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Kung matatandaan din, sinuportahan noon ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang panawagan ni Pastor Apollo Kibuloy na bigyan siya ng due process habang siya'y naharap sa investigasyon sa Kongreso kaugnay ng aligasyon ng sexual abuse at paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa isang video na ipinost sa website ng SMNI, sinabi ni Duterte na pumanig siya sa panawagan ni Kibuloy para sa hustisya sa gitna ng iba't ibang akusasyon na umaatake sa Kingdom of Jesus Christ founder. Pinuna din ni Duterte bilang paglabag sa malayang pamamahayag ang desisyon ng National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang SMNI dahil sa di umano'y mga paglabag sa prangkisa. Si Pastor Apollo Kibuloy ay may malapit din na kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan ay siya ang naging spiritual advisor ng dating Pangulo. Niregaluhan din niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng naas 3 mga properties sa Maa, Davao City bilang tanda umano ng kanilang mahigit sa 30 taong pagkakaibigan. Bahagyang lumamlam ang pagkakaibigan ni Duterte at Kibuloy nang mahalal na si Duterte bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Sa katunayan noong taong 2016, ang kampo ni Kibuloy ay nadismaya nang tutulan ng kampo ni Duterte ang plano ni Kibuloy na tutulong umano siya ng mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. Subalit agad naman na humingi ng paumanhin ang kampo noon ni Duterte at naging maayos muli ang relasyon ng dalawa.